Matapos ang isang dekada, binawi na ng gobyerno ang power supply agreement ng SIPCOR na pag-aari ni ultra-bilyonaryo Manny Villar. Kasunod ito ng matagal ng problema sa supply ng kuryente sa Siquijor Island. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Makati City. Paulo, so ano mangyayari ngayon sa mga customer ng SIPCOR? Pinky, may kuryente pa rin ang mga asahan ng mga customers sa Siquijor dahil sinalo na ng bagong kumpanya na Total Power ang operasyon ng kuryente sa Siquijor. Yan ay matapos ipag-utos ng Energy Regulatory Commission at ng National Electrification Administration ang pag-shutdown sa SIPCOR plants kaninang alas 3 ng hapon. Bago ang naging pagtanggal bilang power provider ng Siquijor, unang binawi ng Department of Energy ang endorsement nito sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng firm ni ultra-bilyonaryo Manny Villar. Yan ay matapos ibunyag ni Energy Secretary Sharon Garin ang patong-patong na violation ng SIPCOR sa power supply agreement nito sa Province of Siquijor Electric Cooperative o Proselco. Ani Garin, mula noong Enero 2024 hanggang June 2025, umabot sa halos 600 power interruptions ang naitala na may average na 31 brownout kada buwan. Apektado nito ang nasa 32,000 customers sa isla na dumedepende sa 3 power plants na may 10 megawatts output. Bukod pa ito sa mga industriyang nagbibigay ng kita sa isla tulad ng tourist establishments. Tinukoy din ni Garin na wreck o sira na ang Unit 5 ng isang plantang ginagamit ng SIPCOR dahil sa kawalan ng maintenance dito. Dagdag pa dyan ang generation ng SIPCOR na lampas 6,000 kilowatts lamang, mababa sa 8,800 kilowatts na kailangan ng isla. Dahil dito, nag-endorse na ng Emergency Power Service Agreement ang DOE sa Total Power Incorporated na isa pang power service provider sa Siquijor. Pinasisilip na rin ni Garin kung paano ginastos ang ibinabayad sa SIPCOR na missionary electrification charge mula sa mga on-grid distribution consumers. Ibig sabihin, bahagi ng binabayad nating electric bill buwan-buwan napupunta sa mga electric cooperatives sa off-grid areas tulad ng mga islang gaya ng Siquijor na hindi pa konektado sa power grids gaya ng Luzon Grid. Meron pa yung UCME, yung ano tawag mo doon, yung universal charge, yung subsidy na binabayaran ng buong Pilipinas, ng lahat na household sa Pilipinas. We are actually subsidizing ikaw na hindi taga Siquijor, na hindi nagbabayad doon sa Proselco. We are actually subsidizing that company. Dagdag pa ni Garin, pag-uusapan pa ng government agencies kung anong mga reklamo ang pwedeng kaharapin ng SIPCOR dahil sa kanilang ginawang kapabayaan sa power situation sa isla. This is not a political action. There was no due process. Hindi po to biglaan. We have been doing this monitoring every day for the past 75 days. Ayon naman sa NEA, 15 megawatts ang isusupply na kuryente ng Total Power sa Siquijor. Mas malaki sa kinakailangan ng isla na 10 megawatts. Ang sobrang kuryente gagamitin umano para tugunan ang posibleng pagtaas sa konsumo ng kuryente sa isla. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na balak niyang tugunan ang krisis sa kuryente sa isla at binigyan niya ng 6-month deadline ng Energy Department para ayusin ang gusot. Pinky, dahil sa nangyari nga sa SIPCOR, panukala ngayon ng Department of Energy na magkaroon ng sistema na parang scorecard baga para silipin yung capability ng isang power company na magserbisyo sa kanilang mga potential customers. At yan din yung panukala nilang maging gabay sa gobyerno sakaling pumasok ang government sa isang power deal katulad ng nangyari nga sa SIPCOR sa Siquijor. Sisilipin din ng ahensya nga yung power agreement sa ibang off-grid areas, no? Tulad ng Palawan at ng Camotes Island sa Cebu. Bago tayo umere ay nagpadala na rin ng isang maikling statement ang SIPCOR and I quote, they confirmed the service of the decision na in-issue ng Energy Regulatory Commission. So pinag-aaralan daw nila itong naging order ng ERC at isa ito sa mga gagawin nila at pag-aaralan in the next few days to exhaust yung kanilang remedies available sa o na may kinalaman sa batas. Actually, ang tanong dyan, Paulo, makakapag-apela ba ang kampo ng mga Villar or gusto kaya nilang mag-apela?
Well, kung gusto nila mag-apela, Pinky, yan ay nasa sa desisyon na ng SI Power, no? Pero sabi din naman nila sa kanilang statement na they will exhaust all remedies available to them under the law. So doon pa lamang may willingness na sila, Pinky, na apelahin itong desisyon na to sa korte. Kasi natanong natin kanina si Secretary Garin, ang sabi niya mukhang korte na yung next destination para sa appeal na yan. So abangan na lang natin ang pagpapaliwanag ng SIPCOR at ng ERC sa husgado kung paano ito masisettle itong ang naging order sa Siquijor, Pinky. Dun sa kaalaman ng siguro mga nanonood sa atin ngayon, chinek ko nga, ang lumalabas daw, according to Secretary Garin, ay mula January hanggang ngayon, ang average daw na brownout dyan sa Siquijor is between 5 to 15 hours per day. Ganun pala kalala. Tama, Pinky, at may a-attribute yan sa iba't ibang factors. Una na dyan, yung generation capacity na na-mention kanina. Yung mga planta kasi ng SIPCOR, nasa 6,000 plus kilowatts yung supply, pero ang pangangailangan umaabot na ng 8,800. So doon pa lamang ay may pagkukulang na. Na-mention na kanina ni Secretary Garin, Pinky, na pati yung maintenance ng planta nakakaligtaan. So yung Unit 5 ay nagkaroon na ng damage dahil sa poor maintenance. Yun yung sinight niya na report ng technical teams na pumunta mismo sa Siquijor. At kanina ngang hapon ay sinerve mismo ng ERC ni Chairman Francis Juan yung order dun sa mismong planta. So talagang dito pinapakita, Pinky, yung extent ng mga naging paglabag ng SIPCOR sa kanilang power supply agreement. Maidagdag ko na rin, Pinky, dahil 25 years dapat yung power supply agreement na to. Sinimulan nito noong 2015, pero dahil nga sa nangyari, 10 years na lang yung inabot na terminate na nga itong agreement, bagay na balak ng questionin ng SIPCOR sa korte, Pinky. Bukod sa SIPCOR, Paolo, may iba pa bang power-related company sa mga Villar? Yes, Pinky, sa Camotes Island sa Cebu ay mayroon ding power firm doon, ang pamilya Villar. At yun naman ay may 15-year na agreement sila with the national government to supply power doon sa Camotes Island sa Cebu. So dahil nga sa nangyari, Pinky, sisilipin din yung iba't ibang power agreements, not just in Camotes Island or dahil lamang pamilya Villar yung may hawak, Pinky, pati yung iba't ibang off-grid areas, sisilipin na rin daw ng Department of Energy kung nakakapag-provide at natutupad yung usapan o yung agreement between the government at saka yung mga private power supply providers, Pinky. Malinaw yan kasi yung Camotes Island nga, sabi mo nga kanina, ay parte to dun sa tinatawag na off-grid. At magandang balita siguro yan na lahat na ng mga off-grid ay isa-isahin na at tingnan talaga ng gobyerno. Actually, hindi lang dapat yung mga off-grid pati yung hindi mga off-grid. Well, okay. Maraming salamat sa iyo, Paolo Barcelon. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Makati City.